Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid, at muli naman tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At habang ako ay nagpapahinga, nabasa ko po itong sulat ni Santiago, Kabanata 3, talata 13 hanggang 18. No? Napakaganda po ito, tungkol po ito sa karunungang mula sa Diyos. Sabi dito, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, kundi makalupa, makalaman at mula sa demonyo. Sapagkat saan mang naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uring masasamang gawa. Ngunit ang karunungang mula sa langit, una sa lahat ay malinis, mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabubuting gawa, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari, namumunga ng katuwiran, ang binhi ng kapayapaang itinanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Yan. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, no? So kung nating yung ating binasa nakaka-bless, no? Dito pinapakita ang dalawang uri ng karunungan, no? Yung two kinds of wisdom, no? Yung galing sa Diyos at yung galing sa demonyo. Diba? Kaya mag-ingat po tayo, no? Baka mamaya akala natin karunungan mula sa Diyos yung nasa atin, yung pala karunungan palang galing sa demonyo, di ba? Kasi dito may kita natin, no? Yung tanong kasi ni Santiago dito, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? So yung taong marunong, yung may wisdom and understanding, sabi doon, nakikita yun sa pamamagitan ng kanyang wastong pamumuhay. Paano niyan maipakita yung wastong pamumuhay? Yung matuwid niya pamumuhay niya, ito ay dahil bunga ng kanyang kapakumbabaan at karunungan. Yung taong mapagpakumbaba at may karunungang mula sa Diyos, ito yung mga taong namumuhay ng wasto. Bakit? Kasi nga guided sila no? May wisdom silang galing sa Diyos. At dahil ito'y karunungang galing sa Diyos, magdadala ito sa atin sa wasto at tuwid na pamumuhay. Di ba? So, hindi lang na mayroon kang wisdom, kundi mayroon kang pangunawa. Diba? Kasi mahirap gawin ang isang bagay kapag hindi mo nauunawaan. No? Maraming ganun no? Marami silang alam, pero ang problema sa kanila, hindi nila kaya itong isabuhay, no? Ng tama, nagawin ng tama kasi hindi nila ito nauunawaan. Diba? Kaya nga, katulad niyan, pag nagbabasa ka ng libro, ang dami mong binasa, ang pinaka-question lang naman dyan, naunawaan mo ba yung binasa mo? No? Hindi yan sa dami nang nabasa mo. Hindi yan sa dami ng nalaman mo. Diba? Kundi, yung mga nalaman mo ba, yung mga natutunan mo ba, yung mga alam mo ba, nauunawaan mo ba? Kasi kung nauunawaan mo yung mga bagay na natutunan mo, maisasabuhay mo. Kaya mo siyang i-apply. Kaya mo siyang gawin. Kasi bakit? Kasi hindi mo lang siya alam, kundi nauunawaan mo siya, kaya mo siyang gawin. No? Hindi magkapare yung, katulad yan, magkaiba yung may alam ka sa marunong ka. Di ba? Kunyari, may alam ka tungkol sa sasakyan, yung mga parte ng sasakyan. Di ba? Yung upuan, yung manubela, yung
gasolinador, di ba? Yung mga parts ng sasakyan. Alam mo yun. Pero ang tanong, marunong ka bang gumawa ng sasakyan? No? Kapag nasira ba yan, marunong ka kung paano yan gawin. Di ba? So magkaiba yun. So hindi lamang dapat tayo'y may alam, kundi dapat marunong din tayo, mga kapatid, makikita na alam natin yung ginagawa natin kasi nga nauunawaan natin. Yan. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit, yan. Very bad. Very bad. Ito yung mga taong walang pangunawa. Ito yung mga taong walang karunungan mula sa Diyos. Bakit? Kasi ang naghahari sa kanilang puso, inggit. Yan. No? Hindi lang yan sa mundo ang inggit, no? Kahit sa mga religious, no? Kahit sa mga mananampalataya, minsan pag pinasukan ng inggit, sisirain yung kapwa niya. Magsasalita ng mga hindi magaganda, ichichismis, gagawa ng mga kwento-kwentong walang katuturan at walang kakwenta-kwenta dahil lang sa inggit, di ba? Dahil gusto sa posisyon, gagawa ng magsasabi ng hindi maganda sa kasamahan niya para lang sa posisyon. Yan. Kaya ang naging problema, imbis posisyon, naging possess na yon. Yan. Napopossess sa posisyon. At makasariling hangarin. Yan. Yan ang mahirap eh. Nawawala yung intellect natin, yung karunungan ng isang tao, at anong talino ng isang tao, kapag pinasukan na yan ng mga personal interest niya, minsan hindi na siya nagiging just, hindi na siya nagiging fair, no? Hindi na siya nagiging patas sa kapwa niya. Kasi nga bakit? Kasi yung iniisip niya lang yung personal niya, yung motibo niya, ano yung magigain ko, ano yung makukuha. Huwag ninyong ipagmamalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. May mga taong ganyan, no? Yung mga taong gumagawa ng masama, tapos yung pinagmamalaki pa nila. Di ba? Yun ang mahirap ngayon, no? Kahit sa social media. Yung problema ng pamilya nila, yung kasiraan ng kapwa nila, ang lalakas pa ng loob nila, no? Pinagmamalaki pa nila sa social media. Very bad, very bad. At huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Yan. Kasi tayo bilang mananampalataya ng Panginoon, alam natin yung katotohanan na hindi maganda yung naiinggit tayo. Di ba? Hindi maganda na sa paglilingkod o sa ano pa man mga bagay na masyado tayong nakasentro sa sarili natin. Yung iniisip lang natin yung sarili natin. Masyado tayong makasarili. Kaya nga sabi sa kanta, walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Yan. Yan ang problema. Walang sinuman na nabubuhay para sa sarili lamang. No? Kaya dito, ang ganyang karunungan, sabi doon, ay hindi galing sa langit. Kapatid, no? Kapag puno ka na ng inggit, at pinapasukan mo na ng personal na motibo ang lahat ng ginagawa mo, ang iniisip mo na lang yung personal gain mo, sabi doon, ang ganyang karunungan, akala mo wise ka, no? Abay mo, akala mo marunong ka. Ang pagiging marunong natin, nagiging tayo, yung shrewd na yung nagiging tuso tayo. Hindi tayo nagiging marunong sa harapan ng Diyos, nagiging tuso tayo. Ang pangit yun, mga kapatid, no? Kung ginagawa natin yun, it's about time, no? Na itigil na natin yan, bad. Very bad, very bad. Diba? So, ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, kundi makalupa. Kaya ka nangangamoy lupa, kasi nga, ang iyong karunungan ay mula sa lupa. Makalaman at mula sa demonyo. Hallelujah. Makin mo, no? Kapag ikaw pala'y naiinggit, no? At makasarili ang iyong mga hangarin, tapos pinagmamalaki mo pa at ikinakaila mo na kahit alam mo yung katotohanan, alam mo yung tama, hindi mo ginagawa. Sabi doon,
ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, yan ay galing sa lupa, makalupa, makalaman, at yung matindi mula sa demonyo. Hallelujah, no? Ang hirap niya, no? Yung akala mo naglilingkod ka sa Diyos, yung pala, demonyo pala yung pinaglilingkuran mo. Very bad mga kapatid. Medyo maano yung sensitive yung ilaw. Pag walang gumagalaw, namamatay. No? So, kailangan medyo galaw-galaw lang para lumiwanag ang buhay. Sapagkat saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, nagahari din doon ang kaguluhan at ang lahat ng uri ng masamang gawa. Yun. Yung pala yung pinaka rason ng kaguluhan at ng mga masasamang gawa dahil sa inggit at makasariling hangarin. Bakit may mga taong gumagawa ng masama? Dahil sa inggit. Dahil sa masamang hangarin. Makasariling hangarin. Diba? Kapag may umuunlad yung pamumuhay ng kapwa niya, naiinggit. Diba? Kaya nga may napanood ako. Nakita niya nag-post sa Facebook, sa social media, yung kumari niya ng mga magagara niyang bag. Aba, nainggit si kumari. Ang ginawa ni kumari, bumili. No? Bumili siya ng bag na katulad ng sa kanyang kumari. Yan. Tapos maya-maya yung kanyang kumari, nag-post na naman ng mga mamahaling gamit. Aba, hindi nagpatalo si kumari. Bumili rin ng mga gamit na katulad ng sa kanyang kumari. Ayaw magpatalo. Nag-post na naman ang kanyang kumari ng maganda, magagarang damit. Aba, si kumari hindi rin nagpatalo. Bumili rin ng damit na magara. Alam niyo mga kapatid na nagkita ang dalawang magkumari na ito. Yung kumari niya na nagpo-post sa social media, tuwang-tuwa na siya ay niyakap. Sabi niya, kumari, sabi niya, ako'y nagpapasalamat sa iyo. Dahil ang lahat ng ibinebenta ko, ikaw pala ang bumibili. No? Buti na lang, hindi nagagalit si kumpare sa iyo. No? Sabi ni kumare, dahil nasubra ng inggit, ng yabang. Sabi niya, alam mo na, ang pinoproblema kasi namin ngayon kung paano gastusin yung pera namin. Yan ang kayabangan, yan ang inggit. No? Sa sobra niyang inggit, hindi niya alam, tinutulungan niya na pala si kumare niya. Kasi si kumare niya, kaya pala nagpo-post sa social media, nagsisale. Nagbebenta, nag-o-online online selling, no? Sinisell niya pala, binebenta niya pala. Sa kanya dahil sa sobra niyang inggit, hindi niya muna tinignan, pinag-aralan. Bakit nagpo-post itong si kumari ko? Kala niya nagyayabang lang. Dahil sa inggit mo, no? Ikaw pala puro bumili, no? Sabi ng kumari mo, salamat. Salamat kumari kasi ikaw pala yung bumibili ng mga ibinibenta ko. Yan, hindi maganda yung inggit mga kapatid. Tapos papasukan natin ng mga personal interest. Sisirain mo yung ibang tao. Sasabihan mo ng masama yung ibang tao dahil lang sa inggit mo. Dahil lang ikay makasarili. Yan. Diba? Meron kang masamang motibo sa iyong puso. Ano sabi doon? Kaya nagahari ang kaguluhan. Kaya magulo eh. Tingin mo sa isang grupo, may isa lang dyan na inggitero. Di ba? Ang gulo. Yan. Tapos meron lang dyan yung yung parang siya lang yung bida, siya lang yung parang magaling, siya lang yung perfect. Di ba? Manggulo. Kaya nga maraming gumagawa ng masama dahil sa inggit. Dahil gusto nilang makamit yung nakakamtan ng kapwa nila. Dahil sa inggit nila, iba may pumapatay, gumagawa ng hindi maganda. Kasi nga mga kapatid, dahil sa inggit. So ito'y naglilika ng kaguluhan. Pero sabi ng Panginoon, sabi ni Santiago,
Ngunit ang karunungang mula sa langit, una sa lahat, sabi niya, una sa lahat, first of all, ay malinis. Yan. Kapag gumagawa tayo ng isang bagay, dapat malinis. Walang bahid dungis, walang bahid inggit, walang masamang motibo. Bakit ka gumagawa ng mabuti sa kapwa mo? Hindi dahil meron kang tatanggapin, kundi ginagawa mo ito ng malinis, no? Mapayapa. Yan. Yung karunungan nagmumula sa Diyos, nagdadala ng kapayapaan. Pag nagdadala na ng pagkakampi-kampi, no, di ba? O pagkawatak-watak ang ginagawa natin, hindi na kapayapaan ang dala natin. Hindi na karunungan mula sa Diyos yung dala natin. Karunungan na po yan ng demonyo, sabi po ni Santiago. Hindi po ako, si Santiago. Si Santiago po. Dapat maamo. Yung karunungan mula sa Diyos, maamo. Dapat banayad ka lang. Di ba? Banayad ka magsalita. No? Hindi yung parang galit ka. Para kang naghamon ng suntukan, para ka na lang palaging sasabak sa gera. Hindi po ganon. Ang karunungan mula sa Diyos, mapagbigay. Yan, mapagbigay. Diba? Ganon lang. Give and take, mga kapatid. Mapagbigay. No? Kung may taong nakasakit sa iyo, humingi ng tawag, pagbigyan mo. Diba? Kahit nagmamadali ka sa pagbabiyahe mo kasi malilate ka na. Pagbigyan mo kung nauna sa iyo. Relax lang. Be calm. Be calm lang, mga kapatid. Puno ng awa. Yung karunungan mula sa Diyos, puno ka ng awa. Diba? Hindi puno ka ng ngawa. Ito, puno ng awa. Masaganang namumunga na mabubuting gawa. Hallelujah. Kung saan to, hitik na hitik sa bunga. Makikita mo talaga na mabubuti yung kanyang ginagawa. Masaganang namumunga. Kasi sabi naman ng Bible kung tayo ay mamumunga ng sagana, napaparangalan ang Ama. Hindi nagtatangi. Yung minsan nagpipili tayo. Nagtatangi. Kasi nga dahil sa personal interest, nagtatangi Sabi niya, wala ka naman, ba't pa kung magsasayang ng oras dito para sa taong ka, wala naman akong makukuha dyan, wala naman akong mahihita. Diba? Hindi ganun, mga kapatid. Dapat hindi tayo nagtatangi. Hindi dahil kaibigan natin, hindi dahil malapit sa atin, papaboran natin. No? Hindi po ganun, mga kapatid. Dapat doon tayo sa tama. Ano ba yung tama? Diba? Hindi dahil na may ginawang mabuti sa iyo, dahil may utang na loob ka doon. Diba? Hindi ganun. Tingnan natin ano ba yung tama. Diba? Maging patas tayo. Diba? At hindi nagkukunwari. Walang pretension. Diba? Hindi nagpre-pretend. Maraming ganyan ngayon. Diba? Tamang may mga tao ngayon dalo yung mga tumatakbo ngayon, diba? Puro na lang Diyos, Diyos, Diyos. Palagi na lang. Sabi naramdaman ko, kinausap ako ng Diyos, tatakbo ko. Amen. Hindi ba kayo nagtataka, no? Yung mga taong gumagawa ng masama, kapag nahuhuli, palagi na lang Diyos yung Hallelujah, itong mga taong ito talaga. Di ba? Yung mga mapagkunwari. Di ba? May masama yung intention Minsan ginagamit pa yung Diyos Di ba? Huwag na nating idamay ang Diyos pag nagagawa tayo ng hindi maganda. Di ba? Hindi maganda yun di ba? Gagawa ka ng maganda, mapagkunwari ka. No? Minsan gagamitin pa yung Diyos para lang manloko ng tao. No? Ba't yun? Ba't yun? Sama yun. Huwag yung gagawin yun. Ba't yun? No? Namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaan. Katwiran. Di ba? Pag sinabi mo makatwiran, ano yan? Kunyari, may tao nagutom, nangupit ng pagkain. Kasi katwiran niya gutom ako tama bang katwiran yun? Di ba? Makatwiran ba yun? Na dahil gutom ka, makatwiran ba magnakaw ka? Diba? So hindi makatwiran yun. Di ba? Dahil sinuntok ka, susuntukin mo rin. Hindi makatwiran yun. Di ba? Makatwiran ba yun? Diba? Na kapag sinaktan ka ng isang tao, sasaktan mo rin. Makatwiran ba yun? Diba? So,
Kailangan natin mamuhay sa katwiran para magkaroon tayo ng kapayapaan. Kapayapaang itinanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang itinanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Diba? Ang taong marunong na galing sa Diyos at may pangunawa, umiiwas sa gulo. Umiiwas sa gulo. Yung karunungan mula sa Diyos at yung understanding, pangunawa na binibigay sa atin ng Diyos, nag-iiwas sa atin to sa gulo. Kaya nga payapa eh. Diba? Alam mo, may mga taong namumuhay sa karunungan at pangunawa ng Diyos, payapa ang buhay. Walang kaaway, walang masamang tinapay sa kanya. Walang masamang tinapay, di ba? Eh sa atin, lahat na lang sa iyo masamang tinapay, no? Kasi ikaw na lang yung magaling, ikaw na lang yung perfect, ikaw na lang yung which is mga kapatid, huwag po natin 'yan. No? So dapat karunungan mula sa Diyos. No? Nakaka-bless talaga itong salita ng Diyos, di ba? So iwasan natin ang hingin natin yung karunungan mula sa Diyos, hindi yung karunungan na mula na hindi sa langit galing, hindi makalupa, hindi makalaman, at hindi karunungan mula sa demonyo. So yan lamang mga kapatid, no? Kaya alam mo na, no? Ngayon pa lang alam na natin kung anong karunungan meron tayo. Di ba? At nawa, mga kapatid, no? Ang karunungan ng Diyos na maghari sa bawat isa po sa atin. So yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos at patuloy magpala sa bawat isa sa atin, tayo kayang gabayan at turuan upang tayo mamuhay sa kanyang katwiran. God bless po sa ating lahat.